Now guys, for this video guys, is pag-usapin natin kung magkano ba talaga yung sahod namin dito sa South Korea as seasonal worker dito ngayon. And story time lang muna saglit. Nung punta kami sa South Korea guys, dito ngayon is nung first day namin after 5 days is napunta kami doon sa Tashima. Tashima, ganun. Tapos medyo mahirap dun guys kasi may init and kasi magbibilad kami ng Tashima doon and hindi pa na talaga namin alam kung permanent ba yon. Kaya ang nangyari guys is nalipat kami dito sa Kim Production. Pero nun guys, libre pala yung pagkain doon sa katulugan. And nga lang is nung nalaman namin yung mga amo pala dito guys is hindi talaga halos nagbabayad doon sa mga previous nila na mga employer, yung mga employee. Ganun. Tapos sa amin, hindi kami binayaran ng 5 araw. Tapos dapat may makukuha kami doon. Yung nangyari is binigla kaming kinuha doon sa barangay hall nila doon, tapos sa LGU mismo din. In ganun, napakahirap talaga dito guys, lalo pag seasonal worker ka kasi nga kumbaga ito yung pinakamahirap na trabaho nila, tapos malaki yung sahod, ganun. Yung una is medyo okay lang. Pero ngayon dito guys, sa amin ngayon is medyo mahirap kasi nga nasa ragat kami pag December kasi nga mag-harvest kami. Pero ngayon nga mga ilang months lang, yung August, September, October, ganun is nandito pa lang kami sa land or sa isla kasi nga isla yung lugar namin dito. At nakasahod na kami 2 buwan, pero yun nga may bayad yung broker namin. Yun sila kasi yung nag-connect sa LGU namin tsaka dito. Pero okay lang din man, at okay lang din yun kasi nga sila yung naging way kung paano kami nakapunta dito sa South Korea. Ang bad news lang kasi nga 2 buwan na kaming nagtatrabaho na walang sahod. Yun ang problema kasi nga 'di ba may mga pamilya tayo, need natin nagpadalan sa Pilipinas, and siyempre wala kaming sahod, wala kaming napadala sa Pilipinas. Guys, 2 buwan at saka 3 araw. Ganun, medyo mahirap guys kasi nga yung boss namin is parang wala talaga siyang pera. Nagapera siya nung unang mga 2 buwan kasi nga nag-loan siya. Tapos ngayon nag-process naman sila ng another loan kasi siguro ang tagal na approve, baka malaki yung niloan nila. Or hindi namin alam, ganun guys. Or baka magbenta sila. 5 buwan lang kami yung kontrata namin dito guys. Tapos mag-4 na buwan mahigit na. So malapit na kaming uuwi by October ngayong taon 2024. At yung mga kasama ko uuwi daw, pero baka kami mag-extend. Pero yun nga lang, 2 buwan na kami walang sahod. So paano yun? Uuwi na sila na walang pera. Napakahirap ng ganun guys kasi nga 'di ba, pumunta ka dito sa South Korea tapos yung sahod mo pala is delay or wala. Or parang 50-50 pa kung magkakasahod ka ba talaga. Sana may tumulong sa amin dyan. Baka pag nakita yung video na to, sana matulungan kami na mapunta sana dun sa South Korea na embassy or gano'n. Basta may about sa labor nila. Diba kasi hindi na biro yun, 2 buwan walang sahod. So diba, nag-aantay lang, baka mag-aantay lang kami sa wala. Sana may makapansin dito. Kasi nga, di talaga lahat ng Koreano is maganda rin. May mga mabait pero hindi talaga natin masabi na lahat. Katulad din naman siguro din yan sa Pilipinas. May mga salbahe talaga, ganun. Pero sa amin naman, hindi siya nananakit. Pero nga lang, yung matagal-tagal na yung sahod namin is hindi na siya masyadong nagsasalita na parang ganun. Hindi na siya nagsasalita ng ganun. Pero kung nung nakasahod, bagong sahod lang kami, is parang ang bilis siya magsalita ng ganun guys. Nang sikya ganun. Pero since na hindi namin maintindihan, kaya hindi namin iniisip masyado. Kaya ganun lang yung nangyayari guys. Medyo mahirap yung trabaho kasi nga pabilisan. Tapos hindi natin alam, di ba? Makadisgrasya. Nung nakaraan nga, nung nagpunta kami sa dagat, is na ano ka doon eh. Kasi may pinigilan ako, tapos yung pag-arangkada niya is mali yung ang agos, di ba? Parang nahila kami. Tapos ang nangyari is yung hinawakan ko is ang napuwersa. Kaya yun, parang
napaupo ako doon. Pero pag nadulas, diba? It's delikado. Pero hindi talaga lahat guys na maganda talaga ang trabaho dito. Mas maganda talaga mag-aral ka dun sa KLC and ipasa mo na lang yung exam. Ganun. Yung iba naman sa amin guys is nag-TNT na lang kasi nga choice nila yun. Hindi namin baka pwedeng gawin kasi nga di ba minsan mahirap talaga yung sitwasyon dito. Yung iba nga is tipid pa pag pinapakain tapos yung sahod naman delay. Tapos may kasama rin kami katulad sa amin, delay rin. Ang nangyari is nagpalipat dun siya sa broker namin. And nagsabi naman siya na maayos to yung pasaho dun. And sana naman goods na rin. Pero yun nga lang, yung may isang buwan siya mahigit sa dating employer niya na walang sahod. So, nag ano sila ng kasulatan na magbabayad ngayong October o sana magbabayad din para may pera naman siya mapadala sa Pilipinas. Yung sa amin guys, it's 2 buwan hindi namin alam kung kailan talaga yung maging sahod namin para bukas siguro is last day namin na magtrabaho. At bahala na kung anong mangyari guys kasi nga pag hindi nagpasahod bukas, hindi na kami magtatrabaho sa sunod na araw. Ganun, napakahirap dito guys, hindi talaga lahat madali. Kaya kung gusto mong nagmadali, baka madali ka lang. Yun nga lang guys, pag-usapan nga salamat sa ayun lang guys yung na-share natin sa ngayon. Sana i-update ko kayo pag nagkasahod na kami para naman mas ma-aware kayo. And sana matulungan yung mga ganong scenario dapat mapasahod agad or dapat mareklamo agad guys. Kung may mga concern ganun dapat magsumbong pala dapat kami ng 1 buwan pa lang wala kaming sahod. Dapat pala yung ginawa namin. Nangyari is pinaabot pa namin ng 2 buwan na walang sahod. So yun naging mahirap kasi nga parang hawak nila kami. So guys, yun na lang siguro hanggang ngayon and salamat sa mga nag-subscribe pala sa atin dyan. Salamat sa mga nagsuporta. And salamat. And update ko kayo guys pag nagkasahod na. Bye bye! Salamat!